Ang Pilipinas sa panahon ng Rebolusyong Europeo. 1762, 1837. Ang bagong pilosopiya ng ika-18 siglo, ang kalagitnaan ng ika-18 siglo sa Europa ay isang panahon kung saan ang mga ideya ay lubos na naliberalisado. Ang isang pilosopiya ay naging napapanahon na nag-aangking naghahanap ng otoridad nito, hindi sa mga simbahan o namamana na kaugalian at pribilehiyo, kundi sa mga batas ng Diyos, habang ang mga ito ay inihayag sa natural na mundo. Itinuro ng mga lalaki na kung maaari lamang nating sundin ang kalikasan, ay hindi tayo makakagawa ng mali. Ang natural na batas ay naging batayan para sa napakaraming talakayang pampulitika at panlipunan, at ang theoretical na pundasyon ng maraming karapatang panlipunan. Ang ganid, walang pamahalaang tao ay sa pamamagitan ng maraming pilosopo at manunulat na Europeo na dapat na mamuhay ng mas malaya, mas mabuti at mas natural na buhay kaysa sa taong nakatali sa mga kumbensyon ng lipunan at mga batas ng Estado. Karamihan sa mga pangangatwiran na ito ay alam na natin ngayon na hindi totoo ayon sa siyensya. Ang ganid at ang ermitanyo ay hindi, sa aktual na katotohanan, mga uri ng kaligayahan at kalayaan ng tao. Ang perpektong buhay para sa tao ay matatagpuan lamang sa pinamamahalaang lipunan, kung saan mayroong kaayusan at proteksyon, at kung saan din dapat ang kalayaan ng pagkakataon. Ngunit sa mga tao ng ika-18 siglo, at lalo na sa mga iskolar ng France, kung saan ang pamahalaan ay monarkiya, mapang-api, at kung saan ang mga tao ay labis na binibigyan ng pasanin ng aristokrasya, ang turong ito ay tinanggap bilang isang bagong ebanghelyo. Hindi rin ito walang mga dakila at marangal na ideya, mga ideya na isinagawa sa konserbatibong paraan, ay maaaring nagpabuti ng lipunan. Mula sa pilosopiyang ito at sa rebolusyong nagtagumpay dito natanggap ng mundo ang mga modernong ideya ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, kapatiran, at demokrasya. Ang mga ideyang ito, matapos magawa ang kanilang trabaho sa Amerika at Europa, ay naririto sa Pilipinas ngayon. Ito ay nananatiling upang makita kung ang isang lipunan ay maaaring muling itayo dito sa mga prinsipyong ito, at kung ang Asya din ay mababago sa ilalim ng kanilang impluensya. Mga kolonyal na salungatan sa pagitan ng mga dakilang bansa sa Europa. Sa huling kalahati ng ika-18 siglo ay nagwakas ang mahabang pakikibaka para sa kolonyal na imperyo sa pagitan ng mga estadong Europeo na ating sinusunod. Nakita natin kung paano sinimulan ng mga Portuges ang kolonyal na pananakop na kaagad na sinundan ng mga Kastila, at kung paano tinangka ng dalawang dakilang kapangyarihang Latin na ito na ibukod ang iba pang mga mamayang Europeo mula sa mayamang malayong silangan at ang dakilang bagong mundo na kanilang natuklasan. Nakita natin kung paano nabigo ang pagtatangkang ito, kung paano nakapasok ang mga Dutch at Ingles sa napakalaking reserbang ito, pinalayas ang mga armada ng Espanyol mula sa mga dagat, at sinamsam at kinuha ang dakilang imperyo na ito halos kahit anong gusto nila. Ang Dutch at Ingles ay nag-away sa pagitan nila. Ibinukod ng mga Ingles ang mga Dutch mula sa Hilagang Amerika, na nakuha ang kanilang tanyag na kolonya ng New Amsterdam, ngayon ay New York, at isinama ito, 1674, sa kanilang iba pang mga kolonya ng Amerika, na kalaunan ay naging Estados Unidos ng Amerika. Ngunit sa silangang Indies, pinanatili ng mga Dutch ang kanilang kalakalan at kapangyarihan, unti-unting lumalawak mula sa mga isla hanggang sa mga isla, hanggang sa makuha nila, kung ano pa rin ang tinataglay nila, isang halos ganap na monopolyo ng produksyon ng pampalasa. Digmaan sa pagitan ng Inglaterra at Pransya, sa India, ang Inglaterra noong ika-18 siglo ay nanalo ng malalaking pag-aari, at inilatag ang pundasyon para sa halos ganap na 233 pagkasupil nitong silangang imperyo. Dito, gayunpaman, at higit pa kaysa sa Amerika, ang England ay nakatagpo ng isang maharlika at makikinang na antagonist sa monarko ng France. Ang paggalugad ng Pransya sa Hilagang Amerika ay nagbigay sa France ng pag-angkin sa dalawang malalaking sistema ng ilog ng St. Lawrence at ng Mississippi,
Ang huli ay ang pinakadakila at pinakamayamang rehiyon ng mapagtimpi na zona. Kaya, sa karamihan ng ika-18 siglo na ito, ang Inglaterra at Pransya ay kasangkot sa mga digmaan na nagkaroon para sa kanilang mga premyo ang pag-aari ng kontinente ng Hilagang Amerika at ang dakilang peninsula ng India. Ang tunggalian na ito ay umabot sa kasukdulan nito sa pagitan ng 1,756 at 1,763. Ang parehong estado ay inilabas ang lahat ng kanilang lakas. Nanawagan ng France sa kanya na suportahan ang mga bansang ang mga naghaharing pamilya ay kaalyado sa kanya sa pamamagitan ng dugo, at sa paraang ito nadala ang Espanya sa pakikibaka. Ang mga monarko ng parehong France at Spain ay kabilang sa dakilang bahay ng Bourbon. Ang digmaan ay idineklara sa pagitan ng Inglaterra at Espanya noong 1761. Ang Espanya ay ganap na hindi karapat-dapat para sa labanan. Hindi siya makakapagdulot ng anumang pinsala sa Inglaterra at nakahiga lamang na walang lakas at walang magawa upang gumanti, habang sinakop ng mga armada ng Ingles sa parehong taon ang Havana sa kanluran at Maynila sa silangan. Tagumpay ng Ingles laban sa Pranses sa India at Amerika, ang kapangyarihan ng Ingles sa India ay kinakatawan sa mga taong ito ng pinakadakila at pinakakapansin-pansing figura sa kasaysayan ng kolonyal ng England, si Lord Clive. Sa kanya ay dahil sa pagkatalo ng France sa India, ang pagkuha ng kanyang mga ari-arian, at ang pagtatatag ng Indian Empire, na itinuturing pa rin bilang ang pinakamalaking pag-aari ng England. Ang mga Pranses ay pinatalsik mula sa India sa parehong taon na ang dakilang kuta ng New France sa Amerika, Quebec, ay kinuha ng mga Ingles sa ilalim ni General Wolfe. Ang Pilipinas sa ilalim ng Ingles, ekspedisyon mula sa India hanggang Pilipinas, malaya na ngayon si Lord Clive na gumawa ng suntok sa kaalyado ng France, ang Espanya, at sa Madras isang ekspedisyon ang inihanda para sirain ang kapangyarihan ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang paunawa ng paghahanda ng ekspedisyong ito ay nakarating sa Maynila mula sa ilang mga mapagkukunan noong tagsibol at tag-araw ng 1762, ngunit sa kasawiang iyon na tumugis sa Kastila hanggang sa wakas ng kanyang kasaysayan sa Pilipinas, walang ginawang paghahanda, hanggang sa ika-22 ng Setyembre isang eskwadron ng 13 sasakyang dagat ang nakaangkla sa look ng Maynila. Sa pamamagitan ng ambon, ang hangal at pabayan ng mga otoridad ng Maynila ay napagkamalan silang mga Chinese trading junks. Ngunit ito ay ang fleet ng English Admiral Cornish na may puwersa ng 5,000 British at Indian na sundalo sa ilalim ng utos ni General Draper. Para sa kanyang pagtatanggol, ang Maynila ay mayroong 550 tauhan lamang ng rehimento ng hari at 80 Pilipinong artilerista. Gayunpaman, determinado ang mga Espanyol na gumawa ng paglaban mula sa likod ng mga pader ng lungsod. Pagsuko ng Maynila sa mga Ingles, lumabas ang mga Ingles at sinakop ang Malate. Mula sa mga simbahan ng Malate, Ermita, at Santiago ay binomba ng mga British ang Maynila, at ang mga Espanyol ay tumugon mula sa mga baterya ng San Andres at San Diego. Ang pagpapaputok ay hindi masyadong epektibo sa magkabilang panig. Noong ika-25, ipinatawag ni Draper ang lungsod upang sumuko, ngunit isang konseho ng digmaan, na hawak ng arsobispo, na gobernador din, ay nagpasya na lumaban. 36 Pilipinong militia mula sa Pampanga, Bulacan, at Laguna ang nagmartsa patungo sa pagtatanggol ng lungsod, at noong ika-3 ng Oktubre, 2,000 sa mga Pilipinong ito ang gumawa ng sali mula sa mga pader, at walang ingat na sinalakay ang mga linya ng Ingles, ngunit itinaboy pabalik ng patayan. Noong gabi ng ika-4 ng Oktubre, isang paglabag sa mga pader ang ginawa ng artilerya, at maaga sa umaga ng ika-5, 400 sundalong Ingles ay pumasok na halos walang pagtutol. Isang kumpanya ng mga militia na nagbabantay sa Puerto Real ay nabayonete at sinakop ng mga Ingles ang plaza, at dito natanggap ang pagsuko ng kuta ng Santiago.
Sumang-ayon ang mga Ingles na huwag pakialaman ang kalayaan sa relihiyon, at ang mga parangal sa digmaan ay ipinagkaloob sa mga sundalong Espanyol. Ang mga bantay ay inilagay sa kumbento ng mga Madre ng Santa Clara at ng mga Bieterios, at ang lungsod ay ibinigay sa pandarambong na tumagal ng 40 oras at kung saan marami sa mga inchik ang tumulong. Independiyenteng kabisera ng Espanya sa ilalim ng Anda at Bulacan, kaya ang mga Ingles ay mga Panginoon ng lungsod. Ngunit sa panahon ng kanilang pananakop ay hindi nila pinalawak ang kanilang kapangyarihan ng higit pa sa kasalukuyang mga hangganan ng Maynila. Noong nakaraan sa huling pag-atake at pananakop sa Maynila, hinirang ng mga otoridad ang oidor, si Don Simon de Anda y Salazar, Tenyente Gobernador at Kapitan General ng mga isla, na may mga tagubilin upang mapanatili ang bansa sa pagsunod nito sa hari ng Espanya. Umalis si Anda sa kabisera noong gabi ng Oktubre 4, dumaan sa isang maliit na bangka sa mga latian ng Nipa at Esteros sa hilagang baybayin ng Look ng Maynila hanggang sa kabisera ng probinsya ng Bulacan. Dito niya tinipon ang probinsyano ng mga mongheng Augustinian, ang alkalde-mayor ng lalawigan, at ilan pang Kastila. Nagpasya silang bumuo ng isang malayang pamahalaan na kumakatawan sa Espanya at ipagpatuloy ang paglaban. Nagagawa nila ito hanggat nananatili ang mga British sa mga isla. Ang mga Ingles ay gumawa ng ilang maikling ekspedisyon sa Bulacan at paakyat sa Ilog Pasig, ngunit walang matinding pakikipaglaban at walang tunay na pagsisikap na ginawa upang ituloy ang puwersa ni Anda. Malugod na tinanggap ng mga Inchik ang mga Ingles at binigyan sila ng kaunting tulong, at dahil dito ay pinatay at binitay ni Anda ang napakaraming bilang sa kanila. Nagbalik ang Pilipinas sa Espanya sa pamamagitan ng kasunduan sa Paris noong 1763, nagkaroon ng kapayapaan kung saan isinuko ng France ang halos lahat ng kanyang kolonyal na pag-aari sa Inglaterra, ngunit ibinalik ng England sa Espanya ang kanyang mga nabihag sa Cuba at Pilipinas. Noong Marso, 1764, dumating ang Spanish frigate na Santa Rosa, na nagdadala ng unang Lieutenant of the King for the Islands, si Don Francisco de la Torre, na nagdala ng balita tungkol sa Treaty of Paris at ang mga utos sa Ingles upang iwanan ang mga isla. Paglaban ng Ingles ng mga prele, sa paglaban sa Ingles, at sa pagsisikap na mapanatili ang otoridad ng Espanyol, isang nangungunang bahagi ang kinuha ng mga prele. Ang mga sagradong utos, sabi ni Martinez de Zuniga, ay may malaking kinalaman sa tagumpay ni Senor Anda. Napanatili nila ang mga Indian ng kani-kanilang mga administrasyon na tapat sa mga utos. Pinukaw nila ang mga katutubo na may katakutan laban sa mga Ingles bilang mga kaaway ng hari at ng relihiyon na nag-udyok sa kanila na mamatay sa pakikipaglaban upang labanan sila. Iniambag nila ang kanilang mga ari-arian at ang kanilang mga ari-arian, at inilantad nila ang kanilang sariling mga tao sa malalaking panganib. Ang mga prele ay tiyak na pinaka-interesado sa pagpapanatili ng pag-aari ng mga isla, at higit na natalo sa kanilang pagkahulog sa mga kamay ng Ingles. Pagdami ng mga Heswita sa kayamanan at kapangyarihan, gayunpaman, sa masigasig na kilusang ito para sa pagtatanggol walang bahagi ang mga Heswita, at may mga paratang na ginawa laban sa kanila ng taksil na pakikipagtalik sa Ingles, na maaaring may pundasyon, at may kahalagahan sa liwanag ng mga sumunod na nangyari. Sa pagtatapos ng ika-18 siglo, ang lahat ng mga pamahalaan ng Katolikong Europa ay napukaw ng paninibuho at kahina-hinalang laban sa mga Heswita. Ang lipunan, na inorganisa pangunahin para sa gawaing misyonero, ay unti-unting nagkaroon ng sekular na katangian. Ang lipunan ay nakilala, tulad ng nakita natin sa kasaysayan nito sa Pilipinas, ng mga taong may malaking kapasidad at pagkagusto sa matatawag nating praktikal na mga gawain na naiiba sa purong relihiyoso o debosyonal na buhay. Ang mga Heswita ay hindi lamang mga misyonero at orthodox na tagapagturo, ngunit sila ay mga siyentipiko, heograpo, financier, at makapangyarihan at halos independenteng mga tagapangasiwa sa mga paganong tao.
Napakalawak at tuso nilang nakipagkalakalan kung kaya't ang kanilang mga ari-arian, bodega, at mga palitan ay nagbuklod sa mabungang larangan ng mga kolonyal na lalawigan na may mga abalang pamilihan at sentro ng pera ng Europa. Ang kanilang kayamanan ay pinaniniwala ang napakalaki. Tamang namuhunan at maingat na binabantayan, ito ay mabilis na dumarami. Gayunpaman, kung ano ang naging dahilan ng kautusan na ikinagalit ng mga pinuno at mga tao ay ang makapangyarihang mga intriga sa politika kung saan ang mga miyembro ng orden ay nakikibahagi. Ang mga malakas at dalubhasang lalaki mismo, ang larangan ng mga gawain ng estado ay hindi mapaglabanan na kaakit-akit. Inakusahan ng kanilang mga kaaway na sila ay walang prinsipyo sa mga paraan na kanilang ginagamit upang maisakatuparan ang mga layuning pampolitika. Tiyak na ang mga Heswita ay hindi makabayan sa kanilang mga layunin o plano. Sila ay isang internasyonal na korporasyon, ang kanilang mga miyembro ay hindi kabilang sa isang bansa, sa kanila ang lipunan ay mas dakila at mas karapat-dapat sa debosyon kaysa sa anumang estado kung saan sila mismo ay nanirahan at nagtrabaho. Pagbuwag ng kapisanan ni Jesus, gayunpaman, naabot ng Europe ang paniniwala na pinaniniwalaan nito ngayon na ang isang tao ay dapat maging tapat sa bansang kanyang tinitirhan at makakahanap ng kanlungan at proteksyon at kung saan siya ay nasa posisyon bilang isang miyembro ng politika. O kung hindi man ay magkakaroon ng odium at parusa. Kaya't ang kanilang kawalang interes sa pambansang damdamin ang nagdulot ng pagkasira ng mga Heswita. Kapansin-pansin na ang mga pinuno, ang pinakatapat sa Katolisismo, ay sumunod sa isa't isa sa pag-uutos sa kanilang pagpapatalsik sa kanilang mga nasasakupan. Noong 1759 sila ay pinalayas mula sa Portugal, noong 1764 mula sa France, at Abril 2, 1767, ang kautusan ng pagkumpiska at pagpapalayas mula sa Espanya, at lahat ng mga ari-arian ng Espanya ay inilabas ni Haring Carlos I. Sa loob ng isang taon pagkatapos noon, sumunod ang dalawang pinakamakapangyarihang prinsipe ng Italia, ang Hari ng Naples at ang Duke ng Parma, at pagkatapos ay pinalaya sila ng Grand Master ng Knights of Malta mula sa islang iyon. Ang mga kaibigan ng orden ay walang kapangyarihan na makatiis sa nagkakaisang prenteng ito ng mga Katolikong monarko, at noong Hulyo, 1773, si Pope Clement XIV. Pinigilan at binuwag ang lipunan, na hindi na ibalik hanggang 1814 na. The Jesuits expelled from the Philippines, ang utos na nagpapaalis sa mga Heswita sa Pilipinas, ay ipinatupad noong taong 1767. Ang mga tagubilin ay nagbigay ng otorisasyon sa gobernador kung sakaling lumaban na gumamit ng puwersa ng armas bilang laban sa isang rebelyon, dalawa bukod sa kanilang mga kolehiyo sa Maynila, Tondo, Cavite, Leyte, Samar, Bohol, at Negros. Pinangangasiwaan ng mga Heswita ang mga curacy sa paligid ng Maynila, sa lalawigan ng Cavite, sa Mindoro at Marinduque, habang ang mga isla ng Bohol, Samar, at Leyte ay ganap na nasa ilalim ng kanilang espiritual na jurisdiksyon. Sa Mindanao ang kanilang mga misyon, 100 o higit pa sa bilang, ay natagpuan sa parehong Hilaga at Timog na baybayin. Sa labas ng Pilipinas, sila ang mga misyonero sa Ladrones o Marianas. Ang kanilang ari-arian sa Pilipinas, na kinumpiska ng pamahalaan, ay umabot sa 1,320,000 piso, bagamat napakaraming yaman nila ang inilihim at nakatakas sa pag-agaw sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan ng gobernador na si Raon. Ang mga paratang ni Gobernador Anda laban sa mga orden ng relihiyoso, si Don Simon de Anda, ay tinanggap sa Espanya na may malaking karangalan para sa pagtatanggol na ginawa niya sa mga isla, at noong 1770 ay bumalik bilang gobernador ng Pilipinas. Ang kanyang paghirang ay labis na ikinagalit ng mga Prail. Noong 1768, sinabi ni Anda sa hari ang isang alaala sa mga kaguluhan sa Pilipinas,
kung saan hayagang sinisingil niya ang mga prele ng komersyalismo, pagpapabaya sa kanilang espiritual na tungkulin, pang-aapi sa mga katutubo, pagsalungat sa pagtuturo ng wikang Kastila, at iskandalo. Pakikialam sa mga opisyal at gawaing sibil. Ang lunas ni Anda para sa mga pang-aabusong ito ay ang mahigpit na pagpapatupad ng 240 mga batas na aktwal na umiiral para sa pagpaparusa sa naturang pag-ugali at ang pagbabalik sa Espanya ng mga prele na tumangging igalang ang batas. Siya ay, gayunpaman, bahagyang matagumpay lamang sa kanyang patakaran. Sa loob ng 6 na taon ng kanyang pamumuno, walang humpay siyang nagsumikap upang maibalik ang pamahalaang Kastila at iangat ito mula sa pagkabulok at katiwalian na matagal nang naglalarawan dito. May mga matitinding katangian ng modernong tao sa independyente at hindi nasisira na opisyal na ito. Kung gumawa siya ng maraming mga kaaway, ito ay, marahil, hindi bababa sa kredito ng kanyang pagkatao. At kung sa ilang taon ng kanyang opisyal na buhay ay hindi niya maibalik ang kolonya, dapat tandaan na siya ay may kakaunting katulong na maasahan at walang sapat na paraan. Ang mga pirata ng Moro, ang mga Moro, ay muling sumakay, at noong 1771 ay nilusob pa ang Apari, sa sukdulan hilagang baybayin ng Luzon, at nahuli ang isang misyonerong Espanyol. Inayos muli ni Anda ang Armada de Pintados, at sa pagtatapos ng kanyang buhay ay nilikha din ang Marina Sutil, isang fleet ng mga light gunboat para sa pagtatanggol sa mga baybayin laban sa mga pag-atake ng mga pirata. Kabiguan ng English settlement, ang puot ng mga pinunong Moro ay naging masalimuot dahil sa pakikialam ng mga Ingles na, pagkatapos ng paglikas sa Maynila, ay patuloy na nagmumulto sa arkipelago ng Sulu na may maliwanag na layunin na magsagawa ng isang pakikipag-ayos. Sa pamamagitan ng kasunduan sa mga datos ng Moro, nakuha nila ang sesyon ng isla ng Balanbangan, sa hilagang baybayin ng Borneo. Ang islang ito ay napatibay at isang pabrika ang naitatag, ngunit noong 1775 sinalakay ng mga Moro ang mga Ingles nang may matinding galit at winasak ang buong garison, maliban sa gobernador at 5 iba pa, na nakatakas sakay isang sasakyang dagat, na nag-iwan ng napakaraming sandata at kayamanan sa mga samsam ng mga Moro. Ang mga English factor, na nagnegosyo sa isla ng Jolo, ay tumakas sa isang Chinese junk, at ang mga pangyayaring ito, na lubhang kapuspalad sa mga Ingles, ay nagwakas sa kanilang mga pagtatangka na makakuha ng posisyon sa kapuluan ng Jolo hanggang makalipas ang maraming taon. Pagtaas sa agrikultura, namatay si Anda noong Oktubre, 1776, at ang kanyang kahalili, si Don Jos Vasco de Vargas, ay hindi hinirang hanggang Hulyo, 1778. Sa pagiging gobernador ni Vasco, nakita natin ang simula ng maraming proyektong iyon para sa pagpapasigla ng agrikultura at industriya na nailalarawan sa ang huling siglo ng pamumuno ng mga Espanyol. Ang kanyang Plan General Economico ay pinag-isipan ang paghikayat sa pagtatanim ng bulak, pagpaparami ng mga puno ng mulberry at silkworm, at ang pagtatanim ng mga pampalasa at asukal. Ang mga premium ay inaalok para sa tagumpay sa pagpapakilala ng mga bagong produktong ito at para sa paghikayat sa mga industriya ng pagmamanupaktura na angkop sa bansa at sa mga tao nito. Mula sa mga planong ito ay lumago ang kahanga-hangang Sociedad Económica de Amigos del País, na itinatag ni Vasco noong 1780. Ang ideya ay napakahusay, at ang lipunan, kahit na nagdurusan ng mahabang panahon ng kawalan ng aktibidad, ay tumagal ng ganap na 1 siglo, at mula sa oras hanggang ang oras ay kapaki-pakinabang sa pagpapabuti at pag-unlad ng bansa, at pinasigla ang mga eksperimento sa agrikultura sa pamamagitan ng mga premium at parangal nito. Pagtatatag ng industriya ng tabako, hanggang sa panahong ito ang mga kita ng Pilipinas, ay napakawalang bisa na ang pamahalaan, ay higit na sinusuportahan ng isang subsidi na $250,000 sa isang taon na binabayaran ng Mexico. Si Vasco ang unang naglagay ng mga kita ng mga isla sa isang kumikitang batayan. Sa kanya ay dahil sa pagtatatag,
noong 1782 ng tanyag na monopolyo ng tabako, Estanco de Tabacos, na naging 243 mahalaga pagkaraan ng maraming taon, dahil ang mga bago at mayamang lupang tabako tulad ng Cagayan ay dinadala sa ilalim ng paglilinang. Paborableng batas sa komersyal, ang pagbabago sa mga ideyang pang-ekonomiya na dumating sa Europa sa pamamagitan ng liberalisasyong kaisipan noong ika-18 siglo, ay ipinakita rin ng isang pinakaradikal na hakbang upang idirekta sa mga bagong daanan ang komersyo ng Pilipinas. Ito ay ang paglikha noong 1785 ng isang mahusay na korporasyong pangkalakal na may mga espesyal na pribilehiyo at proteksyon sa korona, the Royal Company of the Philippines. Ang kumpanya ay binigyan ng kumpletong monopolyo ng lahat ng komersyo sa pagitan ng Espanya at Pilipinas, maliban sa matagal nang naitatag na direktang trapiko sa pagitan ng Maynila at Acapulco. Ang lahat ng mga lumang batas na idinisenyo upang pigilan ang pag-angkat sa peninsula ng mga paninda ng silangan ay tinangay. Ang mga produkto ng Pilipinas ay exempted sa lahat ng customs duty, alinman sa pag-alis ng Maynila o pagpasok sa Spain. Ang mga sasakyang pandagat ng kumpanya ay pinahintulutan na bumisita sa mga daungan ng Tsina, at ang sinaunang at walang katotohanan na pagbabawal na humadlang sa mga mangangalakal ng Maynila na makipagkalakalan sa India at Tsina ay inalis. Kahit na isinasara pa rin ang Pilipinas laban sa dayuhang kalakalan, ang hakbang na ito ay isang tunay na revolusyon sa komersyal na batas ng Pilipinas. Kung ang proyekto ay fully at taos-pusong suportado, ito ay maaaring gumawa ng isang pag-unlad na sana ay advanced na kasaganaan kalahating siglo, ngunit hindi tinanggap ng mga taga-Maynila ang pagbubukas nitong bagong linya ng komunikasyon. Ang sinaunang komersyo sa Acapulco ay isang mahalagang monopolyo sa mga may karapatang lumahok dito, at ang kanilang saloobin sa bagong kumpanya ay alinman sa kawalang interes o put. Noong 1789 ang daungan ng Maynila ay binuksan at ginawang libre sa mga sasakyang pandagat ng lahat ng mga dayuhang bansa sa loob ng 3 taon para sa pag-aangkat at pagbebenta ng eksklusibo ng mga paninda ng Asia, ngunit ang mga produkto ng Europa, maliban sa Espanya, ay ipinagbabawal. Ang Royal Company ay na-recharter noong 1805 at natamasa ang monopolyo nito hanggang 1830 nang ang mga pribilehiyo nito ay nawala at ang Maynila ay nabuksan sa wakas sa mga barko ng mga dayuhang bansa. Pananakop sa mga lalawigan ng Igorot ng Luzon, si Basco ay isang masigasig na gobernador at nag-organisa ng ilang mga ekspedisyong militar upang sakupin ang bansang Igorot sa Hilaga. Noong 1785 ang mga paganong Igorot ng mga misyon ng Ituy at Paniki sa Nueva Vizcaya ay nag-alsa at kinailangang sakupin muli ng puwersa ng mga musketeer mula sa Cagayan. Pananakop sa Batanes Islands, isinagawa rin ni Basco ang pananakop sa Batanes Islands sa Hilaga ng Luzon, na nagtatag ng mga garison at tiyak na isinama ang mga ito sa kolonya. Ang mga misyonerong Dominikano bago pa ang panahong ito ay nagtangka na gawing Kristyanismo ang mga islang ito, ngunit ang kahirapan ng mga tao at ang kabangisan ng mga bagyo na tumatama sa maliliit na isla na ito ay humadlang sa pagtatanim ng anumang bagay na higit pa sa mga kamots at taro, at ginawa silang hindi kapaki-pakinabang na hawakan. Si Basco ay pinarangalan, gayunpaman, sa kanyang muling pananakop sa mga islang ito, at sa kanyang pagbabalik sa Espanya, sa pagtatapos ng kanyang pagkagobernador, natanggap ang titulong Konde ng Pananakop ng Batanes. 3. Isang siyentipikong pagsusuri sa baybayin ng mga isla, mga 1,700 at 90 ang Pilipinas, ay binisita ng 2 frigates ng Espanya, ang Descubierta at ang Atrevida, sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Malaspina. Ang mga sasakyang dagat na ito ay bumuo ng isang ekspedisyon sa paggalugad na ipinadala ng pamahalaang Espanyol upang gumawa ng hydrographic at astronomic survey sa mga baybayin ng Spanish America, ang Ladrones, at ang Pilipinas.
Isa ito sa mga mapagkakatiwalaang negosyo para sa pagpapalawak ng kaalamang siyentipiko na sunod-sunod at may malaking karangalan na isinasagawa ng mga modernong pamahalaan. Itinala ng ekspedisyon ang Strait of San Bernardino, ang mga baybayin ng ilang mga isla ng Bisayan at Mindanao. Isa sa mga siyentipiko ng partido ay ang batang botanista, si Don Antonio Pineda, na namatay sa Ilocos noong 1772, ngunit ang kanyang pag-aaral sa flora ng Pilipinas ay lubusang naitatag ang kanyang reputasyon. Isang monumento sa kanyang alaala ang itinayo malapit sa simbahan sa Malate, ngunit ito ay nagdusa mula sa kapabayaan at ngayon ay nahuhulog sa mga guho. Pagtatatag ng permanenteng hukbong dagat sa Pilipinas, ang mga hangarin ng Inglaterra sa kapuluang ito ay itinuring pa rin na may hinala ng pamahalaang Kastila, at 246 noong 1775 at 1776 isang malakas na armada ng Espanya, na ipinadala ng lihim sa baybayin ng Timog Amerika, ay puro sa tubig ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Admiral Alava. Ang layunin nito ay ang pagtatanggol sa mga isla sakaling magkaroon ng bagong digmaan sa Great Britain. Ang balita ng deklarasyon ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansang ito ay nakarating sa Maynila noong Marso, 1777, ngunit kahit na sa loob ng maraming buwan ay nagkaroon ng pagkabalisa, ang England ay hindi nagtangkang muling sakupin. Ang mga pangyayaring ito ay humantong, gayunpaman, sa pagbuo ng isang permanenteng eskwadron ng hukbong dagat, na may punong tanggapan at istasyon ng hukbong dagat sa Cavite, 4. Ang kasukdulan ng piracy ng Moro, ang patuloy na presensya ng mga Moro sa Mindoro, kung saan nila pinagmumultuhan ang mga look at ilog ng silangan at kanlurang baybayin, 247 sa loob ng ilang buwan sa bawat pagkakataon, na nagnanakaw mula sa isla na ito para salakayin sa bawat direksyon, ay espesyal na binanggit ni Padre Zuniga, at ipinahiwatig kung gaano kahinaan ang pagtataboy ng mga Kastila sa mga pirata na ito 100 taon na ang nakalilipas. Ito ang huling matinding yugto ng pandarambong ng Malay, nang maging ang malalakas na barkong pangkalakal ng Inglaterra at Amerika ay natakot sa mga kipot ng Borneo at dumaan ng may pag-iingat sa dagat ng China. Hilagang Borneo, ang arkipelago ng Sulu, at ang katimugang baybayin ng Mindanao ang mga sentro kung saan nagmula ang mga mabangis na sea wolves na ito, na ang malupit na pagsasamantala ay nag-iwan ng kanilang maraming tradisyon sa mga barkong pangkalakal ng mga Amerikano at British, tulad ng mga ito sa panapanahong paglitaw sa mga talaan ng ang Pilipinas. 500 bihag taon-taon ang tila mga samsam na kinukuha ng mga Moro na ito sa mga isla ng Pilipinas, at hanggang sa timog ng Batavia at Makassar ang mga bihag na Pilipino ay ipinagbili sa mga alipin ng mga Malay. Ang mga matatanda at may sakit ay hindi makatao na ipinagpalit sa mabagsik na mga tribo ng Borneo, na nag-alay sa kanila sa kanilang mga seremonyal na sakripisyo. Ang mga hakbang ng pamahalaang Espanyol, bagamat palagian at mahal, ay hindi epektibo. Sa pagitan ng 1,778 at 1,773, 1,000,000 piso ang ginugol sa mga armada at ekspedisyon upang itaboy pabalik o parusahan ang mga Moro, ngunit sa pagtatapos ng siglo isang tunay na kasukdulan ng pamimirata ay natamo. Ang mga pirata ay patuloy na dumagsa sa mga baybayin ng Mindoro, Burias, at Masbate, at dinadalaw pa ang mga estero ng Luok ng Maynila. Ang ilang uri ng kapayapaan ay tila na itatag sa Jolo, at isang mapagkaibigang komersyo ang naganap sa pagtatapos ng siglo, ngunit ang mga Moro ng Mindanao at Borneo ay dumaraming mga kaaway. Noong 1778, isang fleet ng 25 Moro bangkas ang dumaan sa baybayin ng Pasipiko ng Luzon at bumagsak sa mga liblib na bayan ng Paler, Kasiguran, at Palanan, na winasak ang mga pueblo at nabihag ang 450 na bihag. Ang kura ng Kasiguran ay tinubos sa binangonan sa halagang 25,000 piso. Sa loob ng 4 na taon, ang armada ng pirata ay nagtagpo sa Burias,
kung saan sinalakay nito ang mga katabing baybayin at ang Catanduanes. Ang mga dakilang digmaan sa Amerika at Europa muling sinakop ng mga Ingles ang Balanbangan noong 1803, ngunit hinawakan ang isla sa loob lamang ng 3 taon, nang tiyak na ito ay inabandona. Sa loob ng ilang taon, gayunpaman, ang mga baybayin ng Pilipinas ay pinagbantaan ng mga barkong Ingles, at naaninag dito sa malayong silangan ang napakalaking salungatan na gumugulo sa Europa sa panahong ito. Ang mga digmaang nagpabago sa Europa sa pagtatapos ng ika-18 siglo, kasunod ng Rebolusyong Pranses, ay bumubuo ng isa sa pinakamahalaga, kawili-wiling panahon ng kasaysayan ng Europa, ngunit isa rin ito sa pinakamahirap na panahon upang hatulan at ilarawan. Sasabihin natin ito dito lamang kung sapat na upang ipakita ang epekto sa Espanya at sa Pilipinas. Ang rebolusyon ng mga kolonya ng Ingles sa Amerika noong 1776 ay idineklara ng 13 kolonya ng Ingles sa baybayin ng Atlantiko ng Hilagang Amerika ang kanilang kalayaan ng Great Britain. Sa hindi patas na pagtrato sa hari ng Britanya at parlamento, sila ay naniniwala na mga batayan lamang para sa rebolusyon. Sa loob ng halos 8 taon ay nagpatuloy ang isang digmaan kung saan sinikap ng England na bawasan silang muli sa pagsunod. Ngunit sa pagtatapos ng panahong iyon, ang Inglaterra, na magkasunod na nawala ang 2 hukbo ng pananalakay sa pamamagitan ng pagkatalo at pagkabihag, ay nakipagpayapaan sa mga kolonistang Amerikano at kinilala ang kanilang kalayaan. Noong 1789, binalangkas ng mga Amerikano ang kanilang kasalukuyang konstitusyon at itinatag ang Estados Unidos ng Amerika. Ang Rebolusyong Pranses, kalagayan ng mga tao sa France, sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan ang mga Amerikano ay tinulungan ng France, na umaasa sa pagkakataong ito na pilayin ang kanyang dakilang kolonyal na karibal, ang England. Sa pagitan ng Amerika at France ay nagkaroon ng malapit na simpatiya sa mga ideya at teoryang pampulitika, bagaman sa kanilang aktwal na kalagayang panlipunan ang 2 bansa ay kasing lawak ng pagkakahiwalay. Sa Amerika ang lipunan at pamahalaan ay demokratiko. Lahat ng klase ay naranasan sa politika at gobyerno. Nasa likod nila ang hindi mabibiling pamana ng mahabang pakikibaka ng England para sa malaya at kinatawan na pamahalaan. Nagkaroon ng kasaganaan ng mga kailangan sa buhay at halos kumpletong kalayaan ng pagkakataon. Ang France, tulad ng halos lahat ng ibang bansa sa continental Europa, ay nagdurusa mula sa hindi na ginagamit na pasanin ng feudalismo. Ang pagmamay-ari ng lupa ay hinati sa pagitan ng aristokrasya at ng simbahan. Ang malaking bulto ng populasyon ay mga alipin na nakagapos sa mga lupain, kaawa-awang inaapi, at nagdurusa sa kakulangan ng pagkain, at nasiraan ng halos lahat ng pagpapala na makapagpapasaya at makapagpaparangal sa buhay ng tao. Ang buhay ng hukuman at ng maharlika ay lalong naging maluho, at makasarili habang lumalala ang kalagayan ng ekonomiya sa France. Ang hari ay halos isang ganap na monarko. Ang kanyang kalooban ay batas at ang mga naunang kinatawan na institusyon na sa Inglaterra ay umunlad sa kahangahangang sistema ng parliamentaryong pamahalaan ay bumagsak sa France. Sa ibang mga bansa sa Europa, ang Aleman na Estado, Austria, Italia, at Espanya, ang kalagayan ng mga tao ay napakasama, marahil sa ilang lugar ay mas malala pa kaysa sa France. Ngunit sa France nagsimula ang pag-aalsa, at ang France ang nanguna sa Europa sa isang kilusan para sa isang mas mahusay at mas demokratikong kaayusan. Ang mga Pranses ay nakipaglaban sa mga hukbo ng Amerika, naranasan nila ang mga benepisyo ng isang mas malayang lipunan, at ito ay makabuluhan na sa parehong taon, 1789, na nakita ang pagkakatatag ng Estado ng Amerika, ay nagsimula ang revolusyon sa France. Nagsimula ito sa isang taos-puso at konserbatibong pagtatangka upang malunasan ang mga kasamaan kung saan ang France ay nagdurusa
ngunit ang akumulasyon ng kawalan ng katarungan at paghihirap ay napakalaki upang malutas sa pamamagitan ng mabagal at nag-aalangan na mga hakbang. Ang masa, mangmang, at mapait sa kanilang mga kamalian, ay humiwalay sa kontrol ng estadista at reformador, inihagis ang kanilang mga sarili sa itinatag na estado at simbahan, na parehong kasuklam-suklam sa kanila, at pinunit sila. Parehong namatay ang hari at reyna sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Ang mga maharlika ay pinatay o pinatalsik. Ang revolusyonaryong gobyerno, kung ito ay matatawag, ay nahulog sa mga kamay ng masasama at kakilakilabot na mga pinuno na nagpapanatili ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpatay at terorismo. Mga epekto ng revolusyon, ito ang mga panlabas at kakilakilabot na pagpapahayag ng revolusyon na kinuha ng mga estadistang Europeo at higit na pinag-isipan ng mga manunulat ng kasaysayan. Ngunit, bukod sa madugong mga gawa ng mga taon mula 1,773 hanggang 1,775, ginawang moderno ng revolusyon ang France, at nagdala ng hindi mabilang na mga tagumpay sa mga mamamayang Pranses. Sa pamamagitan ng pag-agaw sa mga malalaking lupain, at pagkakahati nila sa mga magsasaka, ang mga produktong agrikultural ng bansa ay nadoble sa isang taon, at ang kakilakilabot na kalagayan ng kalahating gutom na nanaig sa loob ng maraming siglo ay natapos. Itinuring ng iba pang mga monarkiya ng Europa ang mga kaganapan sa France na may kakilakilabot at alarma. Nadama ng mga monarko na nanganganib ang kanilang sariling mga trono, at isang koalisyon ng mga monarkiya sa Europa ang nabuo upang sirain ang republika at ibalik ang monarkiya ng Pransya at lumang rehimen. Natagpuan ng France ang kanyang sarili na sinalakay ng mga hukbo sa bawat hangganan. Noon lumitaw ang mga kahangahangang epekto ng revolusyon sa mga tao ng France. Sa isang marubdob na sigasig na hindi mapaglabanan, ang mga tao ay tumugon sa panawagan para sa digmaan. Mahusay na hukbo ay inarkila, na sa pamamagitan ng isang halos walang patid na serye ng mga tagumpay ay itinapon pabalik ang puwersa ng mga kaalyado. Ang mga lalaki ay bumangon mula sa dilim tungo sa utos ng mga hukbo, at doon nabuo ang sikat na pangkat ng mga komander, ang mga marshal ng France. Mula sa kakilakilabot na yugto ng pakikidigma na ito ay may bumangon din, isa pa, na marahil, kung maliban sa hari ng Macedonian, si Alexander, ang pinakadakilang tao na pinahintulutang manguna sa mga hukbo at mamuno sa mga tao, si Bonaparte, na kalaunan ay ang emperador, si Napoleon I. Ang bagong republika sa ilalim ni Napoleon I, mula 1775 nang si Bonaparte, ay binigyan ng utos ng pagsalakay sa Italia, hanggang 1815 nang sa wakas ay natalo siya sa Waterloo sa Belgium. Ang Europa ay nakaranas ng halos tuloy-tuloy na digmaan. Ang henyo ni Napoleon ay nabawasan sa posisyon ng mga vassal states Italy, Switzerland, Holland, Belgium, Germany, at Austria. Sa lahat ng mga bansang ito ang mga sinaunang trono ay ibinaba, ang feudalismo ay natangay, at ang kapangyarihan ng isang tiwaling simbahan at aristokrasya ay nasira. Sa kabila ng kahihiyan ng pambansang pagmamataas, ang mga dakilang pakinabang na ito sa Europa ng mga pananakop ni Napoleon ay hindi matataya. Saan man lumawak ang kapangyarihan ni Napoleon roon ay sinundan ang mga resulta ng revolusyon, isang mas mabuting sistema ng batas, ang pagpapakilala ng liberal na Code Napoleon, ang pagpapalaya ng mga tao mula sa matitinding hirap ng medievalismo, at ang pagtatatag ng isang mas mabuting lipunan. Ito ang mga utang ng Europa sa Rebolusyong Pranses. Ang paghina ng Espanya, kakulangan ng pag-unlad, sa pagsulong at pagsulong na ito ay hindi nakihati ang Espanya. Ang imperyo ng Napoleon ay hindi na itatag sa peninsula. Noong 1811 ang mga Kastila, sa tulong ng mga Ingles sa ilalim ng dakilang General, Wellington, ay tinaboy ang mga hukbo ng mga Pranses. Ang tagumpay na ito, na lubhang kasiya siya sa pambansang pagmamalaki, ay marahil ay isang tunay na kabiguan sa Espanya,
dahil ang mga reformang namayani sa ibang bahagi ng Europa ay hindi kailanman naisagawa sa Espanya, at siya ay nananatiling hindi pa nakakalaya mula sa maharlika at klerikal na kapangyarihan. Gayunpaman, ang isang liberal na pamahalaang konstitusyonal ay itinatag sa Espanya noong 1812 ng Cortes, ngunit noong 1814 na si Haring Ferdinand, na tinulungan ng aristokrasya at klero ng mga Espanyol, ay nagawang ibagsak ang kinatawan na pamahalaang ito at may malupit na kapangyarihan upang isantabi ang mga reforma. 50,000 tao ang nabilanggo dahil sa kanilang mga liberal na opinyon, ang Inkisisyon ay naibalik, ang Cortes ay inalis, at ang mga gawa nito ay pinawalang bisa. Ang epekto ng mga gawaing ito sa Pilipinas ay mapapansin sa kasalukuyan. Ang paghihiwalay ng Pilipinas sa Mexico, ang mga pangyayari sa mga taong ito ay nagsilbing dahilan upang mahiwalay ang Pilipinas sa matagal nilang pagdepende sa Mexico. Noong 1813, ipinag-utos ng Cortes ang pagsugpo sa subsidized na Acapulco Galleon. Ang kalakalan ng Mexico ay matagal nang humihina, at ang mga paglalakbay ay naging hindi gaanong kumikita. Ang huli sa mga galyon ay umalis sa Maynila noong 1811 at bumalik mula sa Acapulco noong 1815, hindi na muling sinubukan ang klasikal na paglalakbay na ito. Ang pagtigil ng mga paglalayag na ito ay saglit lamang nauna sa kumpletong paghihiwalay sa Amerika. Mula sa unang yugto ng paninirahan, ang Pilipinas ay sa maraming aspeto ay naging subdependency ng bagong Espanya. Hanggang sa huli, ang Mexico ay may tanging paraan ng komunikasyon sa inang bansa, ang tanging lupain ng dayuhang kalakalan. Ang mga opisyal ng Mexico ay madalas na pinangangasiwaan ang pamahalaan ng mga isla, at ang mga Mexican Indian ay bumubuo sa mas malaking bahagi ng maliit na nakatayong hukbo ng Pilipinas, kabilang ang rehimyento ng hari. Gaya ng nakita natin, taunang kinukuha ang malaking subsidy, ang situado, mula sa kaban ng Mexico upang suportahan ang mga kulang na kita ng Pilipinas. Paghihimagsik ng mga bansa sa Timog Amerika, ngunit ang mga hinaing ng mga kolonyalistang Espanyol na Amerikano ay napakalaki at totoong-totoo. Ang revolusyon na sunod-sunod na pumukaw sa Hilagang Amerika at Europa ngayon ay bumalik muli sa mga bansang Espanyol ng bagong daigdig, at sa pagitan ng 1810 at 1825 ay nakipaglaban sila sa kanilang sarili ng libre sa Espanya. Ang pinakahuli sa mga kolonya kung saan napilitang magretiro ang mga Kastila ay ang Peru. Nakamit ng Mexico ang kanyang paghihiwalay noong 1820. Nawala ng Espanya ang bawat pag-aari sa mainland ng parehong Amerika, at ang tanging mga bakas ng kanyang dating malawak na imperyo ng Amerika ay ang mga mayamang isla ng Greater Antilles, Cuba at Puerto Rico. Limitadong pakikipagkalakalan sa Pilipinas, napilitang ngayon ang Pilipinas na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng barko ng direkta sa Espanya. Ang ruta para sa susunod na 50 taon ay nasa pamamagitan ng mga sailing vessel sa palibot ng Cape of Good Hope. Ito ay sumasakop mula 4 hanggang 6 na buwan, ngunit ang rutang ito ay naging halos isang neutral na daanan, ang hangin at agos nito ay lubos na naunawaan, at taon-taon ay sinusundan ito ng napakaraming sasakyang pandagat ng Europa, Inglaterra, at Estados Unidos. Limitado pa rin ang kalakalan sa mga barko ng Royal Philippine Company, at ang monopolyo sa pagpapadala na ito ay tumagal hanggang 1835 nang magbukas ang bagong panahon sa buhay komersyo at industrial ng Pilipinas. Isang English commercial house ang naitatag sa Maynila noon pang 1800. Mga pagputok ng bulkan, ang kakilakilabot na pagputok ng Bundok Taal, na ang huli ay naganap noong 1754, ay sinundan sa susunod na siglo ng mapanirang aktibidad ng Bundok Mayon. Noong 1814 na isang hindi maipaliwanag na pagsabog ng abo at lava ang naganap, at ang mga mayamang bayan ng Abaca sa paligid ng base ng bundok na ito ay nawasak.
Si Padre Francisco Aragoneses, kura ng Kagsawa, isang saksi, ay nagsabi na 12,000 tao ang nasawi, sa simbahan ng Budyao lamang 200 ang patay. Mga paghihimagsik sa Pilipinas, ang liberal na Spanish Cortes, dalawang pag-aalsa sa Pilipinas na naganap sa panahong ito ay napakahalaga at nagpapakita ng epekto sa Pilipinas ng mga pagbabagong politikal sa Espanya. Noong 1810, ang liberal na Spanish Cortes ay nagpahayag na ang mga kaharian at mga lalawigan ng Amerika at Asya ay, at dapat na palaging, itinuturing na isang mahalagang bahagi ng monarkiya ng Espanya, at para doon, ang kanilang mga katutubo 255 at mga malayang naninirahan ay pantay sa mga karapatan at pribilehyo sa mga nasa peninsula. Ang mahalagang deklarasyon na ito, na kung maisakatuparan sana ay ganap na magbabago sa kolonyal na patakaran ng Espanya, ay inilathala sa Pilipinas, at kasama ang kapansin-pansin at kawili-wiling pasilidad na kung saan ang naturang balita ay kumalat, kahit na sa mga hindi gaanong nakapag-aral na uri ng mga Pilipino, ang proklamasyong ito ay naging malawak. Ipinakalat at tinalakay sa buong isla. Ito ay malugod na tinanggap ng Pilipino, dahil naniniwala siya na hindi siya nito ipinapatupad sa sapilitang paggawa ng mga polos at serbisyo. Ito ang mga hindi nabayarang gawain na kinakailangan ng mga Pilipino para sa pagtatayo ng mga pampublikong gawain, tulay, kalsada, simbahan, at kumbento. Epekto ng pagpapawalang bisa sa deklarasyon ng Cortes, Haring Ferdinand Dia. Noong Mayo, 1814 na, sa kanyang pagbabalik sa kapangyarihan, gaya ng nakita natin, ay inilathala ang tanyag na kautusan na nag-aalis ng konstitusyonal na pamahalaan sa Espanya, nagpapawalang bisa sa lahat ng mga aksyon ng Cortes, kasama na ang mga naglalayong gawing liberal ang pamahalaan ng mga kolonya. Ang mga kautusang ito, nang ilathala sa Pilipinas, ay nagpakita sa mga Pilipino upang ibalik sila sa pagkaalipin, at sa maraming lugar ang kanilang di pagkagusto ay nauwi sa paghihimagsik. Sa Ilocos 1200 lalaki ang nagsama-sama, sinira ang mga kumbento at simbahan, at sinira ang mga libro at dokumento ng mga archive ng munisipyo. Ang kanilang galit ay tila partikular na nakadirekta laban sa mga maliliit na malupit ng kanilang sariling lahi, ang mga kasike o prinsipales. Ang resulta ng sibilisasyong Espanyol sa Pilipinas ay upang turuan at, sa isang tiyak na antas, pagyamanin ang isang maliit na uri ng mga Pilipino, karaniwang kilala bilang prinsipales o ang gente ilustrada. Ang klaseng ito ang sumisipsip sa direksyon ng mga usaping munisipyo at lokal, at halos nag-iisa sa populasyong Pilipino ang nakabahagi sa mga benepisyo at pagkakataong dapat idulot ng sibilisadong buhay. Ang karamihan sa populasyon ay, sa kasamaang palad, bumagsak o nanatili sa isang umaasa at halos semi-servile na posisyon sa ilalim ng mga prinsipal. Sa Ilocos ang subordinate class na ito, o dependientes, ay kilala bilang kailian, at ang mga kailian na ito ang bumagsak ngayon sa kanilang mas mayayamang amo, sinunog ang kanilang mga bahay at sinira ang kanilang ari-arian, at sa ilang pagkakataon ay pinapatay sila. Ang pagtatalaga ng sapilitang paggawa ay ipinaubaya sa mga punong guro sa kanilang mga posisyon bilang gobernador silos at kabezas de barangay, at ang mga opisyal na ito ay walang alinlangan na inabuso ang kanilang kapangyarihan at ibinaba sa kanilang sarili ang paghihiganti ng kailian. 6. Ang pag-aalsa na ito, mapapansin, ay pangunahin ng hindi laban sa mga prele o sa mga otoridad ng Espanya, ngunit laban sa kapuspalad na kaayusang panlipunan na pinanatili ng pamamahala ng Espanya. Isang pag-aalsa na pinangunahan ng mga Kastila, isang pakana, na may higit na seryosong motibo, ang naganap noong 1823. Ang mga opisyal na posisyon sa mga regimento at mga lalawigan ay dating hawak halos lahat ng mga Kastila na ipinanganak sa Amerika o Pilipinas. Tinangka ngayon ng pamahalaan na punan ang mga posisyong ito ng mga Kastila mula sa Maynila. Ang mga opisyal na pinagkaitan ng kanilang mga posisyon ay nag-udyok sa mga katutubong hukbo na kanilang pinamunuan sa isang pag-aalsa
na nagsimula sa napapaderan na lungsod sa Maynila. Humigit kumulang 800 sundalo ang sumunod sa kanila, at nakuha nila ang kwartel ng hari ng Royal Palace at ng Kabildo, ngunit nabigo silang agawin ang kuta ng Santiago. Ito ay hindi wastong pag-aalsa ng mga Pilipino, dahil ang mga tao ay hindi kasali at hindi bumangon, ngunit ito ay may impluwensya sa pag-udyok sa paghihimagsik sa kalaunan. Pag-aalsa sa Bohol. Mula sa pag-aalsa sa Bohol noong 1744 nang patayin ng mga katutubo ang mga misyonerong Jesuit, ang malaking bahagi ng isla ay halos nagsasarili sa ilalim ng pinunong si Daghoy. Matapos ang pagpapatalsik sa mga Heswita, ang Recolex ay inilagay sa espesyal na pamamahala sa mga bayang iyon sa tabi ng baybayin, na nanatiling tapat sa Espanya. Ang isang pagsisikap ay ginawa upang matiyak ang pagsusumite ng mga rebelde sa pamamagitan ng pagpapahayag ng isang pagpapatawad, ngunit ang kapangyarihan ng pag-aalsa ay lumago sa halip na tumanggi, hanggang noong 1827 ay determinadong bawasan ang paghihimagsik sa pamamagitan ng puwersa. Isang ekspedisyon ng 32 lalaki ang nabuo sa Cebu, at noong Abril 1828, naganap ang kampanya, na nagresulta sa pagkatalo ng mga rebelde at kanilang paninirahan sa mga bayang Kristiyano. Ang mga bagong lalawigan ng Benguet at Abra, nararapat ding pansinin ang mabagal na pagsulong ng otoridad ng Kastila, na nagsimulang gawin noong mga panahong ito sa mga paganong tribo sa Hilagang Luzon. Ang mga mabangis at malalakas na tribong ito ay sumasakop sa buong hanay ng Cordillera Central. Ang pagsisikap ng mga misyonero sa huling kalahati ng ika-18 siglo ay nagtagumpay sa bahagyang pagkristyano sa mga tribo sa tabi ng Ilog Magat sa Nueva Vizcaya, ngunit ang mabangis, nangangaso sa ulo ng mga burol ay nanatiling hindi nasupil at hindi Kristiyano. Sa pagitan ng 1823 at 1829 ang misyon ng Pidigan, sa ilalim ng isang Augustinian prele, ay nagkristyano ng ilang libo-libong mga Tingyanes ng Ilog Abra. Noong 1829, isang ekspedisyon ng humigit kumulang 60 sundalo, sa ilalim ni Don Guillermo Galvez, ang tumagos sa malamig at mataas na talampas ng Benguet. Ang talarawan ng pinuno ay nagsasalaysay ng mahirap na pag-akyat sa ilog kagaling mula sa Aringay at ang kanilang kagalakan sa pag-usbong, 258 mula sa gubat at kogon sa madamuhin, pintimbered na dalisdis ng talampas. Nakakita sila ng maliliit na libis at maliliit na kumpol ng mga bahay, at magagandang kawan ng mga baka, kalabaw, at kabayo, na hanggang ngayon ay patuloy na nagpapayaman sa mga tao sa mga bundok na ito. Kung minsan ay napapaligiran sila ng mga sumisigaw na banda ng Igorotes, at ilang beses nilang kinailangan ang mga pag-atake, ngunit gayunpaman ay nagtagumpay sila na maabot ang magandang pabilog na depresyon na kilala ngayon bilang Lambak ng La Trinidad. Masigasig na nakita ng mga Kastila ang maingat na pinaghihiwalay at napapaderan na mga bukirin, lumalaking kamots, taro, at tubo. Ang nayon na may humigit kumulang 500 bahay ay bahagyang sinunog ng mga Kastila, habang ang mga Igorote ay patuloy na pagalit. Ang ekspedisyon ay bumalik sa baybayin, na nagdusa lamang ng ilang mga sugat. Ang komandansya ng Benguet ay hindi nilikha hanggang 1846, kung saan taon din ang Abra ay inorganisa bilang isang lalawigan.